Shalom. Shalom. So, good evening. Eastern Time. 8:05 here in the Philippines. So, gusto sana subukan hiligay nun kung kaya ko, kung kaya ko ba mag-consistent, mag-share patungkol sa ating sa pananampalatayang Katoliko. So, ang title ko is Catholic Unli Things. So, still this is a part of my Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. Tinatawag ko na Preaching in the Wilderness series kasi do ang napakalawak ng mararating ng TikTok, pero hindi mo naman masigurado kung may manonood ba sa'yo or may makikinig sa'yo, sapagkat at this very moment ay napakaraming may mga nagla-live from different countries kahit dito sa Pilipinas. So magaganda yung mga content, makapagpili yung tao, pero yet sinasabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi ni Saint Paul, sabi niya, preach the word of God in season or out of season. Sapagkat, ito sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Basahin niyo po sa Bible niyo. Sabi rito, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. Then kasi dito sabi sa verse 3, ang reason, dito sa verse 3, for the time will come when people will not tolerate, the language used here in yung American Bible, sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers. And then verse 4, and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So yun na yung kasi i-preach ang word of God whether in season or out of season, kasi time will come daw that people ay i-prefer nila makinig ng gusto nilang pakikinggan at mangangalap sila ng gusto nilang marinig at gusto nilang tanggapin sa kanilang sarili. So that is why sa panahon natin ngayon, di ba, maraming nag-iiwan sa Catholic Church, sa Catholic faith nila, then lilipat sila sa iba't ibang mga sekta na sa tingin nila ay conveniente at kukomporme or sasang-ayon sa kanila yung napapakinggan nila, lalo na kapag yung pinupuntahan nila de aircon. Samantala sa Catholic Church kung minsan ay mainit, o minsan may mga electric fan pa, so maganda, convenient doon, aircon pa, masaya, talagang nagtatalunan kayo, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Samantala sa Catholic Church ay kung minsan na ngayon, lalo na ngayon, mga Lent, ay daming mga pinagbabawal, bawal magpumalakpak after the final blessing. So, people, ito yung sinabi ni Saint Paul kay Saint Timothy, the time will come that people will find or pipili sila, they will choose whom to listen. Hindi na nila, kaya nga umaalis sila sa Catholic Church at naghahanap sila ng iba't ibang mga sekta na sa tingin nila ay sasang-ayon, kukumporme doon sa kanilang mga belief system. So instead na pakinggan na nila yung dapat nilang pakinggan, bagamat masakit kuminsan or hindi kaaya-ayang pakinggan, ay hindi nila tatanggapin yun. Maghahanap sila sa tingin nila ay sasang-ayon sa kung ano yung gusto nila. And then, this is happening now. Sabi ni Saint Paul, ulitin natin for time will come, sabi dito ni Saint Paul, for the time will come when people will not tolerate, basahin niyo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3, and actually hanggang 4, sabi niya, will not tolerate sound doctrine, but but following their own desires and insatiable curiosity. So, yung kung ano yung gusto nila, yung nais nila. Kaya nga, lagi ko sinasabi dito sa TikTok na this is a preaching in the wilderness because
hindi mo maasahan na may manonood or makikinig sa'yo. Though, kung minsan marami kang makikita na views dito, lalo na kapag nag-live ka, but it doesn't mean na magstay sila. They are just passing by. Then magstay lang yan kung sa tingin nila ay kahit papaano ay meron silang may needs sila. Ngayon ako minsan sabi nga ng marami na parang ang patungkol sa Diyos, si Lord is parang fire extinguisher daw. Na parang in case of emergency, lalapit, gagamitin ang ibang fire extinguisher in case na may sunog or may pangangailangan na sunog, na biglang may sunog, saka gagamitin yung fire extinguisher. Same with us sometimes na si Lord ay tinatawag lang natin kapag sa tingin natin ay hindi na natin kaya yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Even the doctor sometimes, di ba, sa mga hospital, pag hindi na kaya ng doktor, let us put or entrust it in the hands of the Lord. So, gano'n na lang. So, parang, ito na nga, nagkakaroon na ng katuparan. Yung sinabi ni St. Paul na, time will come, people will choose what to listen. So, that is why na, maraming mga Katoliko na umalis sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Pero alam niyo ba, meron akong kwento dati na itong mga umalis sa simbahang Katoliko ay parang katulad nung, lagi ko ito inuulit-ulit, kaya nga Anli yung title ko eh. Kasi, bakit Anli yung sinabi ko? Kasi alam niyo ba na everyday, since na nag-join ako ng Facebook, simula noon talagang until now, halos walang katapusang akusasyon at aligasyon sa Catholic Church yung sinasagot namin halos araw-araw, mga kapatid. So parang everyday, unli yan. Kasi biro sa dami-dami ng mga sekta, itong iba't ibang mga sekta na ito ay wala silang pagkakaisa. Di ba? Kaya nga sa ibang mga sekta, kapag may mga pastor na naakusahan ng mga malis, ng rape or di ba? Parang hindi affected ang itong mga protestante kasi sabihin nila, ay hindi amin yun pastor. Iba yung pastor namin. So, unlike sa Catholic Church, since na ang Catholic Church ay may unity, ay kapag may pari na nagkamali or nagkasala, ay apektado lahat. Masakit sa lahat. Di ba? Parang ramdam mo. Unlike sa kanila, pwede sila maghugas kamay, ay hindi namin yung pastor. So, ganun. So, kaya nga unli yung sinasabi ko sapagkat itong mga aligasyon na narinig ninyo na nilalako or ibinibigay sa inyo ng mga kapatid nating protestante na umaakay sa inyo sa kanilang sekta o sa kanilang mga grupo, ay itong mga aligasyon at mga akusasyon na yan ay napakatagal na po yan, mga kapatid. Lalo na ako dati, na-baptize ako sa Southern Baptist, isa sa aligasyon kung bakit itong mga Southern Baptist or mga Baptist ay hindi sila nagsasign of the cross, sapagkat noong panahon daw, kwento ito nung parang pinaka-mentor ko, elder ko noon sa Southern Baptist, sa kababayan ko. Si Kuya Maeng, ewan ko kumusta na kaya si Maeng, Kuya Maeng. So, sabi niya, sapagkat noon daw ay noong panahon na ipapako ang Panginoong Jesucristo or iniharap siya sa kay Pilato, mga kapatid, ang mga tao daw ay nagsisigawan na ipako siya sa krus. So, yung iba raw wala sa Bible to, kwento lang nila to, nagtataka nga ako ngayon, itong lately na na-realize ko, kasi di ba sila ay mga Bible alone. Pero itong allegation nila, just to attack the Catholic Church, sasabihin nila, itong mga bagay na ito, wala naman sa Biblia. Sinabi niya, ang mga tao nagsisigawan na ipako sa krus. So ngayon, ang mga tao raw yung sa mga malalayo, since na halos hindi na raw sila marinig, di ba parang kung nag-iisip ka, imposible yun. Kahit malayo ka, kapag sumisigaw ka, di ba nagkakaroon ng unison, nagkakaroon ng lalong lalakas yung boses kahit malayo ka kung magsisigaw kayo ng sabay-sabay. So ang sabi niya, yung hindi daw malayo na, yung mga nasa malalayo, ay na lang daw, nagsa-sign of the cross. Paano ba yun? Parang ganun. Siguro nagsa-sign of the
Ako sabay turo. Kasi pinresent ni Pilato ang Panginoon sa Kristo, di ba? Sabi niya, sino ang aking palalayain? Si Barrabas o si Jesus na kinikilala niya yung Kristo? Sabi niya si Barrabas. Tapos sabi nila, ipako siya sa krus. So nag-aantanda daw ng krus ang mga tao. Wala po yan sa Bible, mga kapatid. At itong mga nagsasabi na ito, sila yung tinatawag na Bible alone. Hindi sila mananiwala hanggat hindi nakasulat sa Biblia. Yet, they subscribe or pinanghawakan nila itong salita na ito. Kaya nung nagbaptist ako, talagang kahit nung bumalik ako sa Catholic Church, hindi ako basta-basta nag-sign of the cross kasi yun yung tumatak sa akin. Na, di ba pag magsa-sign of the cross ka raw, parang gusto mo uli ipapako ang Panginoong Jesucristo sa cross. Which is not. Hindi ganun ang pagpapakahulugan natin sa Catholic Church. Sa atin, sa Catholic Church, kaya tayo nag-aantanda ng cross, ay pagpapahayag na tayo ay tinubos ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Yun yung pinaka-primary reason natin. Tinatatakan natin ang ating sarili ng cross, pinapakilala natin that we are redeemed by the Lord by His death on the cross. Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito paborito ko to kasi ang Bible na dati kong binabasa na malimit kong binabasa, of course King James. Natural yun yung pinaka-paborito ng mga kapatid nating protestante, King James. But later on, nagkakaroon na rin sila ng mga iba-ibang mga gusto, NIV, MBB, what we call this, mga different version. Nasa rin sila, hindi na rin sila nag-stick sa King James. So, alam niyo ba sa King James Version, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ulitin ko, yun yung sinasabi nila na nagsa-sign of the cross daw para ipatako sa ang Panginoong Jesucristo sa cross. Pero sa ating mga Katoliko, sa ating na mga Kristiyano, supposed to be, tayo nag-aantanda ng sign of the cross. It's not because we wanted the Lord Jesus to be crucified again, but we are making a sign of the cross to proclaim that we are saved by the Lord on His death on the cross. In His death on the cross. Di ba? Ipinapahayag natin ay na ibig sabihin tayo ay pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Di ba sa probinsya, lalo sa probinsya, kung ako taga-probinsya ako yung kapag may kalabaw kami, ay nilalagyan ng markings yung kalabaw. Every kalabaw na bibigyan ng markings, may different markings yan, hindi pare-pareho. Then, doon sa cattle certificate mo, makikita doon na ikaw ang nagmamay-ari doon. At ito yung sign, ito yung marka. So, yung pag-aantanda ng cross natin is a profession of our faith that we are owned and redeemed by the Lord on His death, in His death on the cross. Kaya nga dito sa King James Version, yan, ulitin naman natin ulit, sabi ko kasi Anle, sa King James Version, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, and kung babasahin niyo 1 Corinthians chapter 1 verse 18, na ang sabi roon, for the preaching of the cross to those who are saved, for the preaching of the cross to those who are not saved is foolishness. Foolishness daw. For the preaching of the cross to those who are not saved is foolishness. Pero yung pangalawa, ang sabi dito, but for us who are saved, it is the power of God. So, you see, saan ka doon ngayon? Pipili. Doon sa mga hangal, for the preaching of the cross to those who are not saved is foolishness. But for us who are saved, it is the power of God. Sa King James Version yan, sa paborito ng mga kapatid nating protestante. Saan ngayon yung pipiliin natin? Tanungin mo, di ba tayo mga Katoliko nagsa-sign of the cross? Hindi natin sinasabi, ipako si Kristo sa cross. At isa pa mga kapatid, never gagawin ng mga Hudyo yan na mag-aantanda ng cross sa kanilang katawan. Kasi during those time,
During those time, ng panahon na yun na under sila sa Roman rule, ay ang ipapako ka sa cross is capital punishment. Parang sa ating panahon dito is parang Celia Electrica o firing squad. So kung mag-aantanda ka ng cross, para kang isinumpa. Kasi nakalagay yan sa Galatians. Sa Galatians chapter 3. Tingnan natin. Tingnan natin kung tama, kasi hindi ako nakapagawa ng outline ko. Pero sa tingin ko tama. Sa Galatians chapter 3, basahin nyo. Basahin nyo sa Bible. As always, I am saying always, don't rely on Bible app, but rather by your own Bible. Especially kung Catholic ka, is Catholic Bible, of course. Dito sa Galatians chapter 3, verse 13, Christ ransomed us from the curse of the law by coming a curse for us, for it is written, curse be everyone who hangs on a tree. So, kapag ipinako ka sa cross, para kang criminal, isa kang kasumpa-sumpa. As a matter of fact, ngayon, kapag pupunta ka sa Israel, magsa-sign of the cross ka sa harap ng mga pious Jews, ay duduraan ka nila. It is because it is foolishness for them. Yung crucifixion ng Panginoong Jesucristo. Then how come na ang mga tao mag-aantanda ng cross just for them para ipakita nila yung sinasabi na ipako ang Panginoong Jesucristo sa cross? Never yun mangyayari, mga kapatid. So, isa pa, subukan niyo pumunta ng Saudi sa mga lugar kung saan bawal ang pananampalataya natin. Even this, na hindi ka makapagdala ng Bible, ng mga ganito, ng mga religious item, crucifix, try mo mag-antanda ng cross sa harapan nila. They will automatically recognize you or identify you as a believer of the Lord Jesus Christ. Kasi alam nyo ba sa mga Muslim, sa mga kapatid natin sa Islam, ay hindi sila sumasampalataya or naniniwala na ang Panginoon Jesucristo ay ipinako sa krus. That is why. Kaya nga, yung sinasabi nila na magkaroon tinatawag ng Chrislam or nagkakaroon ng unity ang Islam at saka Catholic Church, it will never happen. Ewan ko lang kung meron kayong pwede niyong ipasubalian itong sinasabi ko, but it will never happen. Kasi ang Catholic Church will continue to proclaim He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again. He rose again, and he is seated at the right hand of the Father. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father Almighty. Then he will come again to judge. Yung he will come again to judge, pinapaniwalaan ng mga Muslim yun. Pero when it comes to crucifixion, no, they are not. Ang pinanghawakan nila yung sa Hebrews chapter 5, verse 7. Basahin nyo sa Hebrews chapter 5, yun yung pinanghawakan nila. Then yung part ng Gospel of Barnabas. Then how come the Catholic and the Muslim ay magkakaisa? As a matter of fact, itong mga Muslim, yung mga na-reconquer nung conquest, yung nakuha ng mga Muslim na lugar na reconquer, they are planning to get it again from us, from the Catholic Church. Then how come na magkakaroon ng unity or magkaroon ng joint forces ang Catholic at saka Islam? It will never happen. Yan. So yun yung patungkol sa cross, yung allegation patungkol sa cross, kaya daw hindi tayo nag-aantala ng cross kasi sabi na parang sinasabi natin na gusto nating ipako ang Panginoon sa Kristo.
We are doing sign of the cross, but in different reason. We are proclaiming to the world that we are redeemed by the Lord in His death on the cross. Yun. Pinapahayag natin. Ngayon malinaw yung 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Hanapin ko pa. Di ba? Ano pa mga kapatid? Yung atake nila sa simbahan na sabi ay sa demonyo daw ang doktrina ng Katoliko, lalo na yung atake ng Inc. 1914 sa atin, 1914 sa atin, gagamitin nila yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Kasi ang sabi doon ni sulat ni St. Paul kay Timothy na time will come, so basahin natin dito na actually natalakay ko na to but I wanted to share it again. Kasi unli nga So unli rin, sagutin din natin sila unli. Actually yung sinasagot natin yung we are answering our brethren or separated brethren with regards to this, it is not because to convince them back. It is for those who are being manipulated or yung proselytize nila ng mga member natin sa Catholic Church. It is not for those who attack us, but it is for the benefit of those members of the Catholic Church who are weak in their Catholic faith. So, sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, ito yung ginagamit nila na talata para sabihin na tayo daw sa Catholic Church ay ipinagbabawal natin ang pag-aasawa. So, doktrina daw ng demonyo ito. Sabi dito, they forbid marriage and required abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Yan. So 1 Timothy 3, verse 4 verse 3. So ipagbabawal daw natin yung pag-aasawa. Di ba mahalata nyo kaagad na hindi nila inaalam itong konteksto na ito? Yung context why St. Paul wrote this letter, this line to St. Timothy. Kung ipagbabawal natin ang pag-aasawa, then we're supposed to have only 6 sacraments. Wala dapat tayong sacrament of matrimony. Di ba? It will contradict already to our official teachings that we have 7 sacraments, and one of it is the sacrament of matrimony. Di ba? So doon dapat naintindihan nyo kagad. So maisip nyo kagad, kung totoong ipinagbabawal ang pag-aasawa, then sa dami, sa tayo yung pinakamarami na mga Kristiyano sa buong mundo, di baka nag-decline na ang members ng Catholic Church kung ipinagbabawal natin ang pag-aasawa. Di wala na sana tayo. Wala sana ako, wala sana kayo. Kung ipinagbabawal ang pag-aasawa. Di ba? Meron na yung sacrament of matrimony. You see? So, ibig sabihin, ginagamit lang nila to trick us. Para tayo linlangin ang purpose. Di ba? Halata na kaagad na hindi ito tumutukoy sa atin. There is a context of this passage why St. Paul wrote this letter to Timothy. There is a context on it. Hindi natin siya pwedeng i-take literal na ito i-applied or it is referring to the Catholic Church. Tapos narinig yung abstinence. Yung abstinence, lalo na ngayong Holy Week,
lalo na yung Lenten season, yung 40 days preparation, every Fridays of Lent, supposed to be, we Catholic must abstain from eating meat on Fridays, on all Fridays of Lent. Abstain tayo on all Fridays of Lent sa meat. Sa ibang bansa, sa US, actually, every Friday, they are not eating meat. Yung mga faithful Catholics. Sa atin, on all Fridays of Lent, we are being, what we call this? Tinuturo sa atin na we need to abstain meat on Fridays. Bakit? We need to abstain meat on Fridays. Kasi, di ba, ito yung paggugunitaan natin sa suffering ng Panginoong Jesucristo. Fridays, di ba? Sa Fridays siya nag-suffer. Fridays siya na-crucified. Kasi ang meat daw ay parang fiesta, banquet. Kaya mag-abstain tayo doon kasi nakikiisa tayo doon sa pag-suffer ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin per se pinagbabawal ang pagkain. Sila ngayon nagbabawal ang pagkain, di ba? Lalo na yung mga Sabadista. Baka Sabadista ang tinutukoy doon. Sila, di ba? Pinagbabawal nila pag kumain ng dinuguan. Di ba? Samantala, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang pumapasok sa bibig ay hindi nakapagpaparumi sa tao, kundi kung ano ang nanggagaling sa puso na inilalabas sa bibig. What does it mean? Yung words that defile our brothers and sisters. Diba? Yung pang-aakusa mo, panlalait mo, mga ganun. And then dun sa Acts chapter 10, diba? Makita natin kung babasahin natin dun sa Acts chapter 10, pinakita kay San Pedro yung mga pagkain na sa tingin niya ay marumi. Sabi niya, hindi ako hindi ako kakain yan. Di ba ilang beses siya, a vision showed to Saint Peter sa Acts chapter 10. Sabi niya, huwag mong ituring ang mga bagay na nilinis na ng Panginoon. You see? Tsaka paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon na ang makapagpaparumi sa tao ay kung ano yung kinakain natin, kundi yung ano yung lumalabas sa ating mga bibig na nanggaling sa ating mga puso. Di ba? So, dito sa 1 Timothy, ibig sabihin, a mere allegation lamang ito ng iba nating mga kapatid para linlangin, para sabihin o tignan nyo, mali nga ang Catholic Church. Unang-una, i-disprove natin itong allegation na ito, patunayan natin na this is just a mere accusation or allegation to us kasi, unang-una, sa Matthew chapter 19 verse 12, basahin niyo sa Bible niyo, Matthew chapter 19 verse 12. Kung wala kayong Bible, write it down. Write it down. Sa Matthew chapter 19 verse 12, kung totoo yun, kukontra yun dito mga kapatid. Na kung ang Catholic Church ay totoo na ipinagbabawal ang pag-aasawa, then i-connect nila tayo dun sa 1 Timothy 4 verse 3 na tayo daw yun, doktrina natin ang sa demonyo kasi tinuturo natin yung hindi pag-aasawa. So hindi nga tayo nagtuturo ng hindi pag-aasawa. Kukontrol ka agad dun sa ating sakramento, sa sacrament of matrimony. So kung ipinagbabawal natin ang pag-aasawa, then wala tayong sacrament of matrimony. Inuulit ko. Sa Matthew chapter 19 verse 12, dito mismo patunay ng Panginoong Jesucristo na ang hindi pag-aasawa ng mga pari, it is because of, for the sake of the kingdom. Matthew 19 verse 12, nakita niyo na? Sino nakaunang kita ay may premium. Okay? Matthew chapter 19 verse 12, sabi rito, sa mga bago pa lang, ay ito'y only series natin sa mga atake sa atin ng ating mga kapatid na mga protestante. Sa Tagalog, sa Matthew 19 verse 12, basahin natin sa Tagalog, to those who are listening maybe, who are not Filipino, better to read it in your Bible in English, Matthew 19 verse 12. Okay. Matthew 19 verse 12, it says here,
mga kapatid, sapagkat may iba't ibang dahilan, kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ayan take note Ang Panginoon Kristo nagsasalita rito, mga kapatid. Kasi ang context nito, he's talking about the divorce, about sa diborsyo. Sabi dito, makapag-asawa ang ilan sapagkat may iba't ibang dahilan. There are different reasons kung bakit may mga lalaki hindi makapag-asawa ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalalagayan. Nature nung ipinanganak siguro, may mga reason. Then, katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao. Nagkagayon sila. Yan. May mga reason. Yung kagagawa ng ibang tao daw. So, kaya hindi makapag-asawa. Mayroon namang hindi nag-aasawa. Ito, tignan na, pangatlo. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Take note yung kasunod. Sabi niya, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. So you see, yung last, merong mga hindi nag-aasawa para sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap nito ng simulaing ito ay tumanggap nito. So yun yung mga pare natin. They are not getting married for the sake of the kingdom. So, ang makatanggap daw noon ay tumanggap noon. Sila tumanggap noon. They took the challenge not to marry for the sake of the kingdom. Ito yung reason. Ang Panginoong Jesucristo may mismo nagsabi. Kaya nga hindi natin may nagbabawal. Kaya nga may mga nag-aaral ng seminary, pag-graduate ng seminary, alam namin yan. Kasi ang parokya namin ay run ng mga religious na mga pari. May seminary sila sa Calbayog, Samar. Kilala namin yun, yung daming mga graduate doon. Na after na-graduate, nag-asawa sila. Because they cannot take the challenge. Hindi nila kaya. Hindi nila ma-resist yung plus nila, yung pita ng laman. Pero yung mga pag-graduate ng seminary, alam niyo kung bakit? Kasi kinakailangan, pag-graduate mo ng seminary, ay may postulancy. May tinatawag na postulancy. Pag-graduate mo ng postulancy, then nobis, then mag-aaral ka ng theology, mag-aaral ka ng philosophy, then maging brother ka. Then after ng brother, kung makapag-decide ka kung gusto mo magpari, magiging deacon ka, i-ordain ka as deacon. Then, pagkatapos ng ordination ng deacon, saka ka pa ma-ordain sa pagkapari. Try to imagine how many years is that? Ang haba. More than 10 years. So kung hindi nila tanggap yung simulain na yun, hindi pa man sila na-ordinahan bilang deacon, alis na sila, mag-aasawa na sila. Marami kaming kilala dito. So that is why ang hindi pag-aasawa ng mga pari ay para sa simulain, ay para sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ito dito, nakalagay dito sa Matthew chapter 19, verse 12. So therefore, we can conclude that the 1 Timothy chapter 4, verse 3 is not referred to us. May context yun kung bakit sinabi ni St. Paul yun. Kay St. Timothy. As a matter of fact, si St. Paul mismo, kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 7, ay mahaba yung 1 Corinthians chapter 7, hindi ko babasahin sa inyo, iiwan ko sa inyo yung challenge to read it. That mismo si St. Paul is a celibate. Wala po siyang asawa.
May sinabi siya doon, kung ako sa inyo, may maging katulad kayo sa akin na walang asawa. Sa 1 Corinthians chapter 7, basahin niyo doon. Debunk na naman kaagad yun, yung 1 Timothy chapter 4, verse 3 na sinasabi nila na patungkol sa atin. Baka sila. Kasi kung hindi nila kamembro, ipagbabawal nila yung pag-aasawa. Ipagbabawal na yung dinuguan, kasi bawal daw. So, hindi yun sa atin, sa kanila. Kasi, ang sinasabi dun sa mga huling araw, take note. Take note, balik natin sa kanila to para at least they will na matikman din nila yung inaakusan nila sa atin. Ibalik natin sa kanila. Kasi ang sinasabi dito, sa verse 4, verse 1, sabi niya, maliwanag na ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Sa huling panahon daw, iiwan ng ilan ang pananampalataya. So, ibig sabihin, it refers to our time, nitong later times. At kung titingnan natin, di ba kailan ba lumabas itong mga ibang-ibang mga sekta? Just later times. Nag-umpisa kay Martin Luther noong 16th century. Then, after Martin Luther, nagsialisan sila. Then, nagsisipagtayuan sila ng iba't ibang mga sekta. See? So, sila pa yung mako-qualified. Okay? So, yan. Ano pa? Kasi unli to. Unli ba? Unli about to sa Catholic faith. Unli. So, ang sinasagot lang nila natin, yung mga paratang natin nila sa atin. So, di ba, debunk na kagad yung mga ganun kung iintindihin na natin. Maliban kung hindi ka pinapabasa sa Biblia, yung spoon feed ka lang na spoon feed, mahirap yun, mga kapatid. Lalo na may mga sekta dito sa atin na ganun, na spoon feed lang. Subuan ng kung ano-ano lang na ano. So, ano pa yung mga issues na binabato nila sa atin? No, yung patungkol sa pag-aasawa, yan, nasagot na natin. No. Yung pagkukumpisal, nasagot na rin natin yan. Actually, may video ako niyan. Pinusto na nga sa YouTube Kahit walang nanonood, okay lang. Nilagyan ko yung Simple Catholic andun pa rin sa pina-upload ko sa YouTube. So, binobroadcast ko dito, binobroadcast ko dito sa TikTok, then i-post ko download ko, then i-upload ko sa Facebook ko, then sa YouTube ko. So, kung wala manood, ako nanonood. So, yung kumpisal, nasagot na rin natin yan, yung Catholic Church. Kung bakit may kumpisal ang Catholic Church. Ano pa ba? Yung kumpisal? Bakit tayo mga kumpisal? Kasi di ba sinabi dun sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just. He is faithful and just. Sa 1 John 1:9. Kung ikukumpisal natin, ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at handa niyang ipagpapatawad ang ating mga kasalanan. Then sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan natin kung tama ba yung memory ko. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya, ako'y namamanhik sa inyo, sabi ni St. Paul, makipagkasundo, sa pamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hindi. Mali. 2 Corinthians 5:10 pala about yun sa judgment. Sa verse 20, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. St. Paul here is talking. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Through Him, be reconciled to God. Through me, sabi niya, be reconciled to God. And then dun sa
sa John chapter 20, verse 21 to 23. Sa verse 23, ito yung resurrection. Anong sinabi dito? Pagkatapos, verse 22 muna, pagkatapos sila hiningahan niya, sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So you see, the authority given to the apostles. And then why we Catholics ay kiniklaim natin itong talata na ito na meron din ito, apply din ito sa atin sa Catholic Church. Bakit? Kasi alam nyo ba na from St. Peter up to Pope Francis, tayo lang na simbahan yung may mga unbroken link or unbroken connection sa mga apostol. Tayo lang, the rest of them wala. Kasi ang Protestantism nag-start lang noong 16th century. Tingnan nyo yung who founded your church. Try nyo i-google. Who founded your church? Gayet yung sekta mo ngayon na kayo nabibilangan, maaari. Baka sa ano ngayon. Tingnan mo kung sino nag-found. Tanungin mo, ay yung founder mo ng sekta na yun, sino nag-ordain sa kanya to be a pastor? Na may connection down to the very apostles. Wala. Only the Catholic Church can do that, mga kapatid. That is why this verse, John chapter 20, verse 23, ang sinasabi, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Did you hear that? Did you realize that? Authority given to the apostles. And this authority has been passed down also to their successors, which is now the bishops and the priests of the Catholic Church. Tayo lang yun. Walang pagkaputol yun. Wala silang connection. That is why that authority is invalid. Putol. Yan. You see? Yan sa kumpisal. Na-share ko na dati, di ba? Sa Old Testament pa lang. Maging si David, nung nagkasala siya doon sa kay Bathsheba. Nung nagkasala siya, di ba? Ang sino nag-proclaim na pinatawad ang kanyang kasalanan? Si Nathan. After niya i-recite yung Psalm 51 na yun, yung Miserere. Have mercy on me, God, according to your mercy, according to your compassion, blot out my iniquity. Na-share ko na yan. Bahala na kayo mag-research kung saan yun sinabi ni yung between dialogue ni Nathan and sa King David. Para at least mahasa din kayo maghanap. I-google nyo. Kasi basanay kasi tayo ng ano, no? Kasi nung, alam nyo, nung baptist pa ako, ang ano yan, sasabihin ng pastor, ay mga verse na ganito, tapos hindi mo na iintindihin yung context. So maganda na yung kayo na maghanap. So sa New Testament, confession. Kaya huwag kayong makinig doon sa pastor na bata. Pastor ba yun? Yung sabi niya, huwag kayo mag-rosary, huwag kayo magkumpisal sa pare. Nek mo. Bakit naman kita pakikinggan? Samantalang sa Biblia, nakalagay. Diba? Sa James 5:16, confess your sins to one another. Hindi na nga kinuha ng simbahan yung to one another. Sa pare na lang, para sigurado yung kumpisal mo, hindi mabubisto. Hindi masisiwalat. Kung to one another. Kasi may meron tinatawag na vow of secrecy ang mga pare. Hindi nila pwede ilantad or ikalat yung kumpisal mo. Di doon ka na lang sa pare magkumpisal, huwag sa kapwa mo. Baka mamarites ka pa, kakalat pa. See? Ano pa? Of course, I am Catholic. Of course, I believe. We Catholics, of course. Ayan, uso yan yung of course. Ang taga-Nigeria, nagpauso nito yung mga Nigerian Catholic. I am Catholic, of course.
We believe in the real presence of the Lord in the Eucharist. Tayo mga Katoliko, we believe in the real presence of the Lord in the Eucharist. That is why, hindi tayo naniniwala katulad ng iba nating mga kapatid ng mga protestante na simbolo lang. Bakit? Hanapin nyo sa buong Biblia, kung may makita kayo, sige comment nyo. Bigyan nyo sa akin yung verse na sinabi ng Panginoon, ito ang simbolo ng aking katawan. Then yung mga writings that supports na ito yung simbolo ng aking katawan. Kung meron. Never. Di ba, kung babasahin natin sa Matthew chapter 26, nung during the Last Supper, the Lord Jesus Christ, nung kinuha niya yung tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi niya sinabi doon na ito ang simbolo ng aking katawan. Wala ang ganun, mga kapatid. Bakit ito mga kapatid natin, mga protestante, simbolo lang, wala. Saan nga sa Bible yung simbolo na sinasabi na simbolo ng kanyang katawan? Kala ko Bible alone. Di ba? Sa Matthew 26, sabi ng Panginoon. Then, sa 1 Corinthians chapter 11, binanggit din doon ni St. Paul. Basahin mo natin sa Matthew 26, yung Last Supper. Okay, tingnan nyo sa Bible nyo, Matthew chapter 26. Sige, bigay ko na yung verse. Sundan yung talon. Pahanapan, pabilisan ng mahanap. Matthew 26. Do not rely on Bible app, but buy your own Bible. Sabi dito sa verse 26, Matthew 26:26 to the following, sabi niya, samantalang sila'y kumakain, lumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-pirasot, ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Hindi niya sinasabi niya, ito ang simbolo ng aking katawan. Habang hawak-hawak niya yung tinapay, di ba? Hindi niya sinabi na, kanin niyo ito. Ito ang simbolo ng aking katawan. Hindi niya sinabing ganun. Then, sa 1 Corinthians chapter 11, ni St. Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17, makikita nyo dyan, na even si St. Paul, never niya sinabi na ina-affirm niya yung belief ng mga kapatid nating protestante. But, sinabi nito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17, and the following verses, na the same word ang ginamit ni St. Paul, but not symbol. Walang sinabing symbol. Yan mga kapatid. Yan yung mga sum, di ba? So tayo mga Katoliko, attend tayo ng Mass, we believe, lalo na kapag, consecration na. After the consecration, we believe that it became the body and blood of the Lord Jesus Christ. That is why, kung titingnan nyo, yung mga miracle, yung Eucharistic miracle, try nyo i-google nyo yung Eucharistic miracle. Yung Eucharistic miracle, Google Eucharistic miracles. At basahin niyo yung kwento. Ina-affirm ito na totoo yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Na it is not a symbol of His body, but it became His body. Kaya yung sinasabing simbolo, wala po yun sa Biblia. Hala ko, Bible alone. Why believe those things that are not in the Bible? Basahin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17 to the following.
This is 1 Corinthians chapter 10, ito pa, verse 16 to 17. Hindi ba't ang pag-iinom natin sa saro ng pagpapala ng ating ipinagpasalamat ay pakibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain ng tinapay sa ating pinagpipiraso ay pagbahagi naman sa kanyang katawan? Yeah, sa 1 Corinthians 10:16. Kaugnay is yung sa 1 Corinthians 11:17 and the following verses. So, we Catholic, of course, we believe in the real presence of the Lord Jesus Christ in the Eucharist, and it is not just a symbol, mga kapatid. Ngayon, sinabi ko sa inyo yung mga Eucharistic miracle. Tingnan nyo yun. I-google nyo kung gaano katindi yung mga miracle na nangyayari. That is why we Catholic, of course, we believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. Ano pa? So those are some mga allegations and accusation na iba nating mga kapatid sa iba't ibang mga sekta na patuloy nating sinasagot ng paulit-ulit. It is not because for them to return to the Catholic Church para i-convince natin sila pabalik, kundi for the sake of those who are listening, yung mga weak na mahina pa sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Of course, lalo na ako, ulit-ulitin ko talaga to. Marami akong mga kaibigan ko. Kilala ko, nag-convert sa ibang sekta na pinanggalingan ko dati. Di ba? Malungkot yun sa part ko. So that is why ito yung motivation ko na I need to share this para dun sa mga kapatid natin na napupunta sa ibang mga sekta. Kasi yun yung binanggalingan ko eh. Tapos yun pa yung pinupuntahan nila. Natural, masakit yun sa part ko. Malungkot yun sa part ko. That is why sinishare ko ito sa inyo yung unli na mga bagay patungkol sa Catholic faith. Di ba? Ayun yung mga kapatid. Siguro, maybe that is by now. Para yung kahit konting bagay na na-share ko ay makakatulong sa mga iilan. Hindi naman to pang matalino yung ano ko eh. Hindi to sa pang mga matalino lang. Pag basic lang to sa akin, para lang to sa mga kapatid natin na talagang nangangapabaga. So, yun lang mga kapatid. Yun yung isi-share ko sa inyo. So, shalom. And then, maaari kung may mga question kayo, kung sakaling pwede nating sagutin. Kung hindi ko masagot, meron naman akong may refer sa inyo ng mga sites or mga tao na maaaring sumagot sa inyo. Not only here in TikTok, but sa Facebook or sa YouTube. May mga account sila. Siguro, ano ko sa inyo ay good evening po, Father. Hindi pa ako pare, Sino si Samuel? Hindi pa ako pare. Samuel Baldeo. I am just a lay person. So, kung hindi ko man masagot ang yung mga tanong nyo, ay marami naman tayong kilalang mga magagaling na mga Catholic apologists, mga Catholic faith defenders na maaring makasagot sa inyong mga katanungan, katulad ni Brother Wendell Talibong, ni Father Darwin Anyubergitgano, yung mga kilala ko, si Kuya Nonoy Lopez, Brother Dwayne Cartojano, Father Attorney Marvel Yasos, si Father R.V. Arganyosa, Brother Dwayne Cartojano, and then iba pang mga Catholic faith defenders, si Brother Alpi Angeles, si Brother Marco Evangelista, si Brother Winnie Bonilla Ibi, yan, si Brother Hamskiray Binya, at marami pa pong iba.
So kung may tanong kayo patungkol sa pananampalataya natin, huwag kayo magtanong kay Soriano, magtanong kayo sa atin. Di ba? Kung hindi masagot yung tanong mo, then find another person na makasagot dun sa tanong mo. Huwag tayong basta-basta na pag-aalis sa ating pananampalataya na hindi natin binibigyan ng hustisya yung ating pananampalataya. Aalis tayo, hindi mo muna binibigyan ng pagkakataon. Na katulad nung isang youth na nakilala ko na nasa Catholic Faith Defenders na ngayon dito sa Rizal, sa province ng Rizal. Talagang gusto niya na alis sa Catholic Church, pero binigyan niya ng pagkakataon. Sabi niya, kapag hindi yung masagot, walang makasagot sa tanong ko, aalis talaga sa Catholic Church. Then, may nakasagot sa tanong niya. Hindi pa siya satisfied, naganap pa siya. Nasagot yung tanong niya. Then, may nakasagot pa ng tanong niya. Dahilan sa naghanap siya na makakasagot, yun yung rason na hindi siya umalis sa Catholic Church. Ganon din sana tayo. Bigyan natin ng hustisya yung ating pananampalataya. Kaya nga may kasabihan ngayon mga kapatid, weak Catholics becomes Protestant, but strong Protestant becomes Catholic. Mapapatunayan ko yan sa inyo. Try nyo i-search yung Journey Home as hosted by Marcos Gruday. Marcos Grudy. Sa atin ba? Marcos Gruday. Journey Home. Tingnan nyo kung gaano karaming mga pastor, iba't ibang mga sekta galing. And then yung realization nila, why they became a Catholic. And mga kapatid. So, maybe that is by now. Yun yung parting word ko sa inyo. Weak Catholics become Protestant while strong Protestant becomes Catholic. Sabi pa nga ni Blessed Cardinal John Henry Newman, na dating Anglican, sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So, shalom. That is by now. May God bless us all. A blessed, happy weekend to all. May God bless us all. Amen.